Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat, sa mga kabataan na ngayon ay makikinig ng paksa natin, may kinalaman sa kilos ng kabataang Kristiyano. Itong paksa na to ay isang napakagandang paksa para po sa lahat, hindi lang sa mga kabataan, kung hindi maging sa lahat ng mga miyembro ng Iglesia Pinayon ni Jesucristo, mga Kristiyano sa Pilipinas. At bago tayo magpasimula dun sa ating paksa, ay nais ko munang basahin sa inyo ang sulat ng Haring Solomon sa kanyang Ecclesiastes o sa Aklat ng Mga Ngaral. Ang kapitulo po ay 11, versikulo 9 hanggang 10. Ganito po ang pahayag. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kapuluhan. Kung papansinin po natin ang pangungusap ng Haring Solomon, makikita natin dito na inilalarawan niya kung ano ba yung magiging kalikasan ng isang kabataan, lalo na sa panahon natin ngayon. Na ang panahon natin ngayon talaga namang makikita natin ang kalikasan ng mga kabataan. Mamaya po siguro papasadahan natin yan kung ano ba yung mga bagay na kalikasan ng kabataan o hindi lang ng kabataan o hindi ng lahat ng mga taong nananahan dito sa lupa. Ang paksa po natin ay may kinalaman sa kilos ng kabataang Kristiyano. Pag sinabi po nating kilos, ito ay tumutukoy sa anong galaw. Ano po? Anong galaw o anong iniisip ng isang tao. Ayon po kay Agapay, anumang uri ng tao, ang isang individual ay nakasalalay sa uri ng kanyang mga galaw o sa uri ng kanyang mga kilos. Ang ibig pong sabihin nito, makikilala yung tao sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Ang sabi nga ng kasabihan, action speak is louder than words. Ang ibig sabihin nun, ano man yung sabihin ng bibig mo, ano man yung gusto mong iparating, na ipararating mo yung isang bagay na mas malakas sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa. Diba? Kaya may mga tao na naghahanap na ang lagi nilang hinahanap yung galaw ng tao, kung paano mo maipapakita yung iyong pagmamahal, hindi sa pamamagitan ng iyong sinasabi. Meron pong dalawang uri ng kilos ayon kay Agapay. Ano po? Yung una, ang mga kilos ng tao o yung act of man. Ito yung natural na kilos ng tao. Ito po yung likas na kilos ng tao ayon sa kanyang kalikasan. Ang kilos na ito ay walang aspeto ng pagiging masama o mabuti. Ano po yung ibig sabihin nun? Ito po yung literal na kilos ng tao, kung paano siya gumagalaw, paano siya humihinga, paano siya kumukurap, paano niya iginagalaw yung kanyang mga kamay, at kung paano po niya, kung paano siya lumalakad. Ito po yung kilos ng tao, o yung tinatawag nating act of man. Pero yung isa po, yung makataong pagkilos, kung tawagin naman ito sa salitang English, human act. Ano po? Human act. Makataong pagkilos. Ano po ba yon? Ito ay kilos na sinasagawang may kaalaman, malaya at kusa. Ang kilos na ito ay niloob, sinadya at kinusa. Isinasagawa ito na siya ay may responsableng alam sa kanyang ginagawa. Ito po yung dalawang klase ng kilos na makikita. Doon po sa pangalawa, makikita natin yung alam mo, yung ginagawa mo, inisip mo, yung iyong ginagawa, dinesisyonan mo, at sinadya mo, at kinusa mo. Ngayon, kung pag-aaralan natin yung kilos, malalaman natin na ito pala may tatlong elemento. Ayon kay Agapay, yung kilos na ito may tatlong elemento. At yung una daw, kaalaman. Ano ba yung ibig sabihin nun? May kamalayan sa ginawa sapagkat ito'y ginamitan ng isip. Ibig sabihin,
alam mo yung ginagawa mo. Ano po? Halimbawa, pinuri mo yung isang tao, alam mo yung ginagawa mo. Di ba? May kaalaman ka dun sa iyong ginagawa. May kamalayan ka sa ginagawa mo. Yung pangalawa naman, kalayaan. Ano yun? May kalayaan kang gawin kung ano yung nasa loob mo. O ginagamit ang sariling isip at kilos loob sa pagpili. Mayroon kang kalayaan, hindi ka diniktahan ng iba, o hindi kusang loob mo itong ginawa. At yung pangatlo, pagkukusa. Ito ay bukal sa kalooban at walang nakaka-impluwensya sa kanyang pasya. Ito po yung tatlong uri ng kilos na sinasabi ng mga iba't ibang mga aklat na nandito sa sanglibutan. Pero iba yung kilos ng pagiging Kristiyano. Ano po? Hindi kasi mababase yung kilos natin dun sa kung ano lang yung nakita. Ano po? Ibinabase po yung kilos natin kung ano ka ba talaga bilang isang Kristiyano. Ang paksa natin sa mga pagkakataon nito, sabi nga ng Pangulong Kat, dun sa 12.2 ng Roma, ang sabi po dun ganito, babasahin ko po sa inyo, ito yung popostihan natin. Ano po? 12.2 ng Roma. Ano ba yung pahayag ng banal na kasulatan may kinalaman sa bagay na yan? Ang sabi po ng Apostol Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan na kinakailangan nating mag-iba. Ano po, hindi tayo po pwedeng makitulad sa mga tao dito sa sanglibutan. Kasi ang pagiging Kristiyano ay isang napaka-importanting bagay na dapat makita sa lahat at bawat isa sa atin bilang kaanim ng iglesia. Ngayon, bago tayo magpatuloy, meron po akong gustong ibahagi sa lahat at bawat isa sa inyo. Paano ba natin ipakikita yung makataong pagkilos? Ano po? Paano ba natin isasalarawan yung makataong pagkilos? Meron po akong mga inihanda rito na nais kong pagbulay-bulayan ng lahat at bawat isa sa atin. Para daw makita yung makataong pagkilos, unang-una, aspeto na dapat natin ipakita, inuuna daw ang kapakanan ng iba. Number 1. Tapos, mapanagutan o may pananagutan sa bawat pagkilos. Ibig sabihin, dapat responsable ka dun sa mga ginagawa mo. Number 3, inuuna ang kapakinabangan ng kapwa. Diba? Mapagmalasakit sa kanyang kapwa, patas sa lahat ng pagkakataon, isinasaalang-alang ang ikauunlad ng lipunan at ng iglesia. Matapat, mapagkawang gawa, mapagtiwala sa sarili at sa kapwa, at higit sa lahat, inaalay sa Diyos ang bawat kilos. Kasi, yung kilos mo, mayroong malaking epekto sa pagkatao mo. Bakit? Kailangan na maging maingat ang bawat individual na tao, lalo na yung nasa loob ng iglesia, sa paggawa ng mga pagkilos. Sapagkat anuman ikilos mo ay maaaring maging isyong moral, maging isyong moral at ethical sa lahat at bawat isa sa atin. Diba? Ano man yung ginagawa natin, ano man yung bagay na gusto natin na gawin sa pamamagitan ng ating mga paggalaw, sa pamamagitan ng ating pagkilos, mayroon po yung epekto sa lahat at bawat isa sa atin. At yun, makaka-apekto sa atin morally at intellectually. Ano po? Yan yung mga bagay na dapat isinasaalang-alang. Ngayon, ang tanong, paano ba, Pastor, kumilos ang kabataang Kristiyano? Diba? Yan yung tanong na dapat sagutin ng lahat at bawat isa sa atin. Paano nga ba dapat kumilos ang isang kabataang Kristiyano? Halimbawa, yung lahat at bawat isa sa atin, paano ba tayo dapat gumalaw sa lipunan? Paano ba tayo dapat gumalaw sa loob ng bahay-bahay o ng kapatiran? Paano ba tayo gumalaw sa pamilya natin?
Paano tayo sa ating mga kaibigan. Yan yung mga bagay na dapat isinasaalang-alang ng lahat at bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Diba? Maliwanag po yung sinabi, ilaw ng sanglibutan. At sabi ng ating paksa, mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag daw tayong magsiayon sa sanglibutan ito. Bakit? Ano ba yung kalagayan ng sanglibutan? Ito yung punong-puno ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Diba? Hindi naman sinabing mag-iiba tayo dun sa kung anong itsura natin eh. Diba? Hindi naman sinabing magsuswimming tayo. Magsuswimming tayo nakasaya tayo. Hindi naman gano'n. Ang sinabi ng Panginoon, kung hindi, baguhin natin yung mentalidad natin. Sabi ko nga kanina, o sabi ko nga lagi sa kabataan at sa mga tao, change your mind, change your life. Diba? Pag binago mo yung mentalidad mo, mababago yung buhay mo. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng progreso. O ngayon, sabi natin kanina, paano ba kumilos ang isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano po kasi, bago ka maging Kristiyano, may proseso kang pagdadaanan. Hindi po lahat na nasa loob ng bahay-sambahan at nakapailalim sa kapatiran, Kristiyano na. Hindi. Mayroong ilan, nakasanayan lang. At yung iba, sinasabing may pananampalataya, hindi naman pala, mananansya lang. Di ba? Yung iba naman, nagsasalita ng Kristiyano sila sa puso, wala naman sa puso. Kaya yun yung mga dapat nating alamin. Kasi pag Kristiyano ka, mayroon kang proseso bakit ka naging Kristiyano. May panawagan ng Diyos, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, lalo na sa inyo mga kabataan. Ano ba yung panawagan ng Diyos para sa lahat at bawat isa? Sabi din sa Lucas, chapter 9, verse 23, ganito po ang pahayag. At sinabi niya sa lahat, pansinin niyo po yung konsepto ng pangungusap, sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ano yung kauna-unahan niyang gagawin? Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang krus o pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito yung proseso. Ano yung una natin gagawin? Tanggihan muna natin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin tinanggihan yung sarili natin, kahit anong pagpipilit mo na maging Kristiyano, hindi mangyayari yung... Bakit? Yan yung kauna-unahang kalaban ng tao. Diba? Alin? Yung kanyang sarili. Yan yung kauna-unahang kalaban ng lahat at bawat isa sa atin. O ngayon, pag tinanggihan mo yung sarili mo, ano yung paraan para maging Kristiyano ka? May paraan niya. Basahin natin yung aklat ng Gawa. Kapitulo 11, versikulo 26. Ano ba yung paraan na dapat natin gawin? Ang sabi dun sa Gawa, chapter 11, verse 26, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinalas niya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taong sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Diba? Kinakailangan makinig ka muna dun sa turo. Bago ka maging Kristiyano, hindi naman po pwede na Kristiyano ka nang wala kang napakinggan. Hindi ka naman po pwedeng manampalataya na si Jesus ay namatay at napako sa krus nang hindi mo alam ang istorya. Diba? Kinakailangan mayroong pakikinig. Kung babasahin nga po natin dito isang taon nga sila dun, isang taong tinuruan sila isang taong nakisama sa kanila. Ano po, yung mga apostol na nagturo sa iglesia sa Antioquia, bago sila nagkaroon ng paniniwala. Ngayon, matapos mong marinig yung aral at ebanghelyo ni Kristo, matapos mong marinig yung aral at ebanghelyo ni Kristo, dapat may mangyayari sa iyo. Diba? Ano yung proseso para maging Kristiyano ka? Dapat mayroong pagbabago. Ano yung pagbabago na dapat makita sa atin gaya ng paksa natin sa mga pagkakataon ito? Sabi dun sa 2 Corinto,
Kapitulo 5, versikulo 17, ganito po yung pahayag. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, siya'y pawang naging mga bago. Ano po yung pahayag ng banal na kasulatan? Di ba? Kung ang bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kapatid, mga kabataan, ay na kay Kristo, mga bagong nilalang tayo. Ano yon? Born again. Diba? Bakit? Ipinanganak ulit tayo. Hindi na tayo nabubuhay ngayon sa sanlibutan kasi na kay Kristo na tayo at ang mga taong na kay Kristo tinatawag na Kristiyano. At yung tinatawag na Kristiyano, sinusunod ang mga aral ni Kristo. Ngayon, kung sinusunod natin yung aral ni Kristo, ano yung dapat nating patunayan? Diba? Ano yung mga dapat nating gawin? Ano yung dapat nating ikilos? Diba? Bilang isang mananampalataya. Bilang isang tagasunod ni Kristo. Alam niyo mga minamahal kong mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, sa mga pagkakataong ito. Minsan kasi, madali tayong mahusgahan ng sanglibutan. At pag nahusgahan tayo, hindi tayo lang yung tinatamaan. Kung hindi yung kapatiran, lalong higit yung iglesyang ating pinagsasama-samahan. Diba? Hindi natin iniisip yung mga ginagawa natin. Lalo na pagka nandito sa sanlibutan, madali tayong maaya, madali tayong matukso, madali tayong bumigay doon sa mga tawag ng laman. Pero alam nyo ba, na may tuntunin tayong dapat sundin na nais kong isa-isay sa inyong kalagitnaan. Sabi dun sa Efeso, sa sulat ng Apostol Pablo, ang Kapitulo 4, patuloy. Ano po? Kapitulo 4, versikulo 21, patuloy. Sabi niya, kung tunay na siya inyong pinakinggan, kasi dun sa una, sa Korinto, kinakailangan, o dun sa Roma, kinakailangan mapakinggan mo muna yung sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi dito, kung tunay nga siya iyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong ang iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Ano po iiwan natin? Na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kung pinakinggan natin yung aral ng ating Panginoong Jesucristo at nanampalataya tayo, sabi niyo sa Roma 10:17, ano po? Nanampalataya tayo dahil sa ating pakikinig at sabi dun sa 2 Corintios 5:17, dapat makita tayo ng bagong nilalang. Di ba? Ang sabi niya yun sa Efeso, iiwan natin yung dating pagkatao. Ano ba yung mga dating pagkatao? Ito yung mga masasamang kalikasan ng tao. Di ba? Ito yung mga bagay na lagi nating ginagawa. Ano ba yan? O, simplihan natin. Simplihan natin. Bisyo, pambubuli, pang-aasar, kasama na dyan yung panunood ng mga pornografiya. Di ba? Kasama na rin dyan yung mga bagay na makamundong mga bagay na nagiging kalagayan o nagiging tawag ng sanglibutan. Pastor, sabi nila, paano po ang gagawin ko? Likas na po sa akin to. Likas na po na pagiging bully ko. Ayan yung kalagayan ng mga kabataan. Di ba? Likas na po, pastor, yung may bisyo ako. Pero ang sabi ng Panginoon kasi, doon sa 22, at inyong iiwan o inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Diba? Iiwan nyo talaga. Kaya pagka lagi kayong mainitin ang ulo, lagi kayong tampurista, pag napapagalitan ng magulang, diba? Iiwan nyo yun. Bakit? Bagong nilalang na kayo. Hindi na kayo yung dati. Hindi na kayo yung dating mahinginong sa kanto, basagulero,
Hindi na po yun. Bakit? Na-renew na kayo eh. Mayroon na kayong dating pagkatao. Sabi dun sa 23, at kayo'y magbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Diba? Magbabago daw tayo sa espiritu ng ating pag-iisip. Kung ang iniisip natin dati, puro makamundo. Kung ang iniisip natin dati, kung paano natin maiisahan yung girlfriend natin. O ang iniisip natin dati, kung paano natin uutakan yung magulang natin. Kung iniisip natin dati, pag pinabili tayo ng magulang, hindi tayo magsoli ng sukli. Hindi na ganon. Ano ngayon yung magiging pag-iisip mo? May kinalaman na sa espiritu ng ating Panginoon. Di ba? Kung ang iniisip natin dati, pagka napapagalitan tayo, magre-rebelde. Kung ang iniisip natin dati, pagka may gawain sa kapilya, hindi na ako dadalo. Hindi ganon. Dahil ang sabi ng Panginoon, magkakaroon na ng pagbabago sa iyong isip. At ang espiritu na yung mangunguna sa inyo. At sabi doon sa 24, at kayo'y magbibihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Malinaw yung pahayag ng Apostol Pablo sa mga taga-Epes. Ano yung gagawin natin? Magbibihis tayo ng bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na to, kung papansinin natin, nakalagay dyan, nilalang. Saan? Number 1, sa katwiran. Ano ba yung katwiran? Yung ebanghelyo ng ating Panginoon. At pangalawa, sa kabanalan. Ang tanong, mga kabataan, nilalang ba kayo? Sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Di ba? O marami pa rin sa atin na hanggang ngayon ay nagkukunwari at nagkukublila. Bakit? Hindi nga kayo malamig. Pumasok pag-araw na linggo sa bahay-sambahan. O sumasamba nga kayo, pero cellphone naman ang hawak. Di ba? Marami pa rin akong nakikita sa aking paglilibot. Di ba? O kaya naman, pag may pagkakataon, nasa panahon ng sermon, lalabas na lang. At paglabas, makikita mo naman, naninigat nila. Diba? Ang sabi ng Panginoon, nilalang tayo saan? Sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Sabi dun sa 25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ito yung bagong tao pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng ano? Ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap sa isa't isa sa atin. Di ba? Ano daw yung gagawin natin? Pagka nilalang na tayo ng taong bago at meron na tayo ng anyo ng katwiran at kabanalan, magsasalita na tayo ng katotohanan. Ang tanong, hindi ba kayo nagsisinungaling? Kilala niyo ba kung sino yung ama ng mga sinungaling? Nasa Bible yan. Ang ama daw ng sinungaling, yung Diablo. O kaya kapag ka sinungaling ka, kilala mo na kung sino tatay mo. Diba? Yan yung pahayag ng banal na kasulatan. Hindi mo ako nagsasabi nito. Sabi doon sa 26, kayo'y mga galit at huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Wow, ano ba yun, Pastor? Hindi po masamang magalit. Bakit? Normal sa tao yan. Ano po? Mayroon tayong kaligasan bilang tao. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkasala. Paano ba yan, Pastor? O baka pagka may nakaaway ka, anong gagawin mong aksyon? Mamatay ka na sana. Palagay mo, hindi ka nagkasala. Di ba? Pinadalangin mo pa na mamatay ka na sana. Sabi ng Panginoon, huwag mong palulubugan sa araw ang iyong galit. Pastor, hindi naman po pwede. Hapon na nga ako nagalit Kung may pagkapiloso pa. Ano po? Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng banal na kasulatan, huwag mo namang hintayin lumubog ang araw sa iyo. Na may galit ka pa rin. Ano yun? Huwag mong hayaang mamatay ka na dala-dala mo yung galit mo. Di ba? Minsan nga, yung iba dyan, sa magulang pa nagagalit
Di ba? Pansinin nyo. Ang sabi dyan doon sa 27 ng Epeso, ni bigyan daan man ang dyablo. Kapag magagalitin ka, at nagtatanim ka ng sama ng loob at galit, binibigyan daan mo yung dyablo na makapasok sa iyo. Tatanungin ko kayo ngayon. Gusto ko, sagutin niyo ako, di man tayo magkasama. Sagutin niyo ako ng diretsyo. Palagay niyo, hindi kaya nasa kapangyarihan kayo ng dyablo? Yan. Isipin niyo lang, sa sarili niyo kasi hindi ko kaya sagutin yan. Hindi ko naman alam kung ano yung mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo. Diba? Ang sabi ng Panginoon dun sa 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Diba? Kung dati ka, na nasa sanlibutan, gumagawa ka ng masama, hindi lang naman ipinunto dito yung pagnanakaw eh. Kung dati gumagawa ka ng masama, nung nasa sanlibutan ka, nagkaroon ka na ng pagbabago, yung kilos mo na yung babaguhin mo na. Ano yun? Gagawa ka na ng mabuti. Ang halimbawa nga dito, kung nagnanakaw ka nun, huwag ka nang magnakaw. Ano yung gagawin mo? Igawa mo na yung kamay mo. Para ano? Para may maibigay ka dun sa nangangailangan. Simple logic lang naman. Alam naman natin yung mabuti at masama. Diba? Kumilos ka nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, ano ang sabi niya? Ito, dito tayo. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kung hindi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. O diba? Napakaganda ng talata. Kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos at tunay na kabataang Kristiyano, dapat daw yung mga salitang mahahalay hindi lumalabas sa bibig mo. Pastor, bulaklak ng dila. Sabi nung iba, hindi po bulaklak ng dila yan, bulaklak ng puso yan. Bakit? Ano man daw lumalabas sa bibig ng tao, sa puso ng gagaling. Di ba? At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi raw nakakahawa yung pumapasok sa bibig ng tao. Ang nakakahawa yung lumalabas. Kaya yung mga salitang mahahalay na yan, dapat ibinawaksin na natin yan. Tinatanggal na natin yan. Bakit? Para magkaroon tayo ng patotoo na si Kristo ay nasa atin dahil tayo mga kabataang Kristiyano. Ano pa? Ang binabanggit ng banal na kasulatan, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Diba? Pagka pala naging Kristiyano ka, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ibinihis mo si Kristo, mayroon kang Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung patuloy mong babalik-balikan yung dati mong nakaraan, pinipighati mo yung Espiritu ng Diyos. Diba? Pinipighati mo yung Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatakan daw tayo. Ano po? Para pagdating ng panahon, makita natin yung pagkakatubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo pagka tayo ay nasa panahon na, ng pagpunta dun sa tahanang inilaan niya para sa lahat at bawat isa sa atin. Sabi dun sa 31, ang lahat ng kapaitan, pansinin yung mabuti yung pangungusap, mga kabataan, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo. O diba? Napakaganda ng banggit ng talata. Kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, maging yung kadaldalan. Kasama. Diba? Hindi po ako sabi niya, binabasa ko lang, pati lahat ng masasamang akala, maalis na raw sa atin. Bakit? Kasi po, ito yung mga bagay na pinagmumulan ng mga pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi. Di ba? Kung papansinin nyo,
Yung kadaldal na yan, meron bang mabuting na idulot yan? Base sa mga experience natin, nararanasan ng mga nakakaraang panahon. Diba? Yung paninira, panglalait. Diba? Alam maidudulot na mabuti yan. At ang sabi ng Panginoon doon sa 32, at magandang loob kayo sa isa't isa, sa mga mahabagi, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. O, ito yung dapat maging kilos ng kabataan, na dapat makita sa lahat at bawat isa sa atin. Gaano kasarap sa pamamagitan ng ating mga gawa, yung mga katandaan na nasa kanilang kalikasan, maturuan ng lahat at bawat isa sa atin. Diba? Sabi nung kumpare ko, pastor po ito, sabi niya, siya lang kasi yung sumasamba nun, nung panahon namin, na mga kabataan kami, siya lang yung sumasamba sa kanila. Hindi sumasamba yung nanay at tatay niya, hindi sumasamba yung mga kapatid niya, tanging siya lang ang sumasamba. Nagtanong yung pastor sa kanya. Sabi niya, kapatid, bakit hindi sumasamba yung nanay mo at ikaw lang yung sumasamba? Kaya nga po, pastor, nagbabago po. Sabi niya. Ipinakikita ko po sa kanila yung pagbabago para naman kahit hindi ako magsalita sa kanila, sa pamamagitan naman ng gawa ko, maaya ko sila sa pagpupuri sa Panginoon. Di ba? Yun yung mga bagay na dapat makita sa atin. Pero kung puno-puno tayo ng galit, puot, panghihinayang, at puno-puno tayo ng mga bagay na makasisira sa atin, panglilibak, sinisigurado ko po sa inyo kahit anong pilit ang gawin nyo. Suhulan nyo man yan, hindi sasama sa inyo para pumasok ng bahay sa pa. Bakit? Hindi naman kayo nakitaan ng mabuting gawa. Diba? Nasa sa atin yun. Paano natin sila makukuha? Di ipakita natin na Kristiyano tayo. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating kilos, sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamamagitan ng ating mga gawa, Kristiyano tayo. Paano yun? Nakabihis si Kristo. Diba? Lagi nyo tatandaan ito, lagi nyo sinasabi, hindi si Kristo ang magbibihis ng kanyang sarili sa inyo. Hindi, kailanman mangyayari yun. Kayo mismo ang kukuha kay Kristo para ibihis nyo sa sarili nyo. Diba? Kayo mismo yun. Ngayon, paano kayo magkakaroon ng pagbabago? Paano natin mababago yung dati nating gawin, yung mga dati nating ginagawa? Paano magiging Kristiyano yung bawat isa sa atin? Papasukin nyo yung Espiritu. Diba? Tanggapin nyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Paano yung pagtanggap kay Kristo? Sumunod ka dun sa Ebanghelyo na itinuturo niya sa lahat at bawat isa sa atin. Sabi dun sa 5.1 ng Epeso, simple lang, kayo nga'y magsitulat sa Diyos na gaya ng anak na minamahal. Diba? Tularan daw natin yung Diyos. Paano ba natin tutularan yung Diyos? Sa haba ng buhay? Hindi kaya. Bakit? Everlasting. Walang kamatayan. Sa katalinuhan, lalo na. Diba? Kamangmangan nga sa Diyos, hindi natin marunong eh. Diba? Sa itsura, ganito? Hindi. Bakit? Ang Diyos, walang laman, walang buto. Bakit? Espiritu. Saan natin pwedeng tularan ng Diyos? Simple lang. Sa kabanalan. Diba? Paano, pastor yun? O, papasok ka ng bahay-sambahan. Tingnan mo yung tsura mo sa salamin. Umpisahan mo sa panglabas na anyo. Mukha ba akong banal? Pag nakita mo yung itsura mo, wow, ganito pala itsura ng banal ngayon. Ano? Wasak ang pantalon. Nakasando. Sa lalaki, mahaba ang buhok. Tagtad ng butas ang tenga. Itsurang banal ba? Sa babae naman, pumasok ng bahay-sambahan, tingnan mo muna yung itsura mo. Ano ba yung itsura mo?
Kinakailangan may anyo ng kabanalan. Ano ba yung anyo ng kabanalan para sa mga babae? Kinapos ng tela, yung short talaga. Di ba? O ngayon, paano masasabihin banal ka? Kaya, ang minamahal ng mga magulang at mga kapatid, lalo na sa inyo, mga kabataan, ito yung panahon na ang lahat at bawat isa sa atin nasa panahon na ng huling araw. Ano po? Ano ba, Pastor, yung huling araw na lagi mo na lang sinasabi? Ito kasi lagi mong binabanggit. Ano ba yung huling araw na laging sinasabi ng banal na kasulatan? Pero bago tayo pumunta doon, meron po akong gustong isa-isay sa inyo na banggit doon sa aklat ng Timoteo. Ganito po ang bahaya. Dos Timoteo 2:22 po. Dadapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ano po yung banggit ng banal na kasulatan? Dadapwat layuan daw natin ang masasamang pita ng kabinataan. Ano po? Layuan daw natin yung masasamang pita ng mga kabinataan at sundin ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. At sabi doon sa 23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Okay, ano ba, Pastor, yung mga bagay na masasamang pita ng kabinataan? Ayan. Ito yung bigyan natin ng panahon o pagkakataon dahil ito yung nakikita ko patuloy na ginagawa ng mga kabataan. Ito. 2 Timoteo pa rin, Kapitulo 3, patuloy. Dadapwat alamin mo ito, ang sabi ng banal na kasulatan, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ito yun. Bakit? Ano ba yung panahong mapanganib na yan? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, number 1. Maibigin sa salapi, number 2. Mayayabang, number 3. Mga mapagmalaki, number 4. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palaming tangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Ano po yung anyo ng mga kabataan ngayon na pinalalayuan ng banal na kasulatan? Ito kitang-kita natin sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Diba? Paano masasabi ngayon na ikaw ay Kristiyano at kumikilos ka bilang isang kabataan kay Kristo? Kung ito yung nakikita sa lahat at bawat isa sa atin, pansinin nyo ngayon ang lakad ng sanglibutan. Diba? Walang kabanalan, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin. Doon lang sa loob, umpisa natin doon sa loob ng bahay. Diba? Doon tayo magsimula. Sa loob ng tahanan. Ano ang kalagayan ng mga kabataan? Pag hindi na ibigay yung gusto, nagtatampo sa magulang. Pag inuutosan, wait lang. Diba? Yan yung kalagayan ng tao. Ano pa? Mayayabang. Maibigin sa salapi. Diba? Kaysa maibigin sa Diyos. Bakit? Nasa loob na ng kapilya, nag-aaksi pa. Sayang yung kota.
Di ba? O kaya naman, pag may umaya, maghahanap buhay, panahon ng pagsamba, hindi mo na siya sasamba. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Di ba? Matitigas ang ulo. Mapagmalaki. O, pag napagalitan ng magulang, maglalayas na lang ako. Tampurista. Masuwayin sa mga magugulang. Walang turing. Walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Bakit? Gusto laging lamang. Di ba? Ano tawag dun sa laon? Gusto laon siya. Bakit? Siya lang lagi nakalalamang dun sa kanyang kapwa. Diba? Walang paglulubag. Mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mababangis. Diba? Bakit walang pagpipigil sa sarili? Kasi pansinin natin yung kalikasan ng sanglibutan ngayon. Lagi ko itong naisishare dito. Diba? Pansinin nyo yung mga kabataan ngayon. Hindi ko sinasabing dito sa atin, pero pansinin mo yun dun sa labas. Napanood ko nung isang araw, yung bata, 14 years old na nga, 13 years old na buntis. Tapos, nagkaanak siya ng panganay, hindi naman siya po pwedeng magsama ng boyfriend doon niya. Wow. Alam niyo, nanganak siya uli, 15 years old. Alam niyo kung gaano katanda yung ama? 60. Ano yun? Walang pagpipigil sa sarili. Diba? Akala nila, madikitan lang ng baraso, love na. Hindi nila alam, last pala. Diba? Yan yung mga pangkaraniwan ngayon. Bakit napakaraming unsuccessful marriage? Bakit? Kasi napilitan. Ang kultura ng Pilipino, pag nabuntis ka, may pananagutan ka. Bakit? Hindi naging mapagpigil sa kanilang mga sarili. Naging matigas ang kanilang mga ulo. Naging palalo. Ano pa? Maibigin sa kalayawan. Sabi nung isa, bakit kaya kasi ganito? Tomboy, pero nabuntis. O diba? Alam niyo po ba kung bakit? Nalasing pala. Bakit? Naging maibigin siya sa kalayuan Di ba? Pag tinignan mo naman, pag pumasok sa bahay na sa bahat, kala mo banal. Wow, ang ganda ng suot. Napakainhin ang dating. Yun nga yung sinasabi ng Panginoon, may anyo ng kabanalan, pero tinanggihan naman siya nito. Yan yung kilos at lakad ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga iba kayo, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kung hindi mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Di ba? Ano pa yung binabanggit ng banal na kasulatan? Ang sabi dun sa kanina, dun sa 2.22 ng Kalawang Timoteo, ang sabi pa doon, sundin mo ang kabanalan. Nakalagay doon sa 2.22. So, dito tayo mag-focus. Paano ba sumunod sa kabanalan? Alam niyo po, yung pagiging banal, hindi nakukuha ng isang iglap-lap. Pinagsasanayan yan. Kasi hindi tayo perfecto. May kapintasan tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagsanayan nyo kung papaano maging banal. Tapos, sundin daw natin yung pananampalataya. Di ba? Ano ba yung pananampalataya? Sinampalataya natin si Kristo ay Diyos. Ano po? At sinasampalataya na natin si Kristo yung magliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. At sinasampalataya na natin na kapag sinunod natin yung Ebanghelyo ni Kristo, lalakad tayo ng may kabanalan. Ngayon, paano ba? Marami sa atin, hindi mananampalataya.
karamihan, mananantya. Bakit? Pag nanalangin sa Panginoon, may doubt May alinlangan. At kung minsan, maaalala yung Diyos na manalangin, pag may kailangan lang. Lalo na sa mga kabataan. Di ba? Pastor, nakakahiya namang manalangin sa Jollibee pagkakain. Pagtatawanan lang kami ng mga katabi namin. Di ba? Si pastor naman. Nakakahiya naman sa mga kaibigan ko at mga kasama ko sa school. Tutoksohin na naman nila ako. Masyado kang banal. O diba? Totoo naman Pero bakit pagka nambubuli ka ng kaklase mo? Bakit pagka gumagawa kayo ng hindi maganda, tuwa kayo? Pero pagka bakit mabuti yung gagawin nyo, nahihiya kayo? Diba? Kaya kung minsan, totoo, yung paggawa ng masama, nakakatuwa. Pero yung gawain mabuti, nakakahiya. Pinakikita natin mismo sa sarili natin. Di ba? Pag-ibig, ang sabi ng Panginoon, sundin mo daw yung pag-ibig. Sabi ni Apostol Pablo. Isang bagong utos, ang inyong utos ko sa inyo. Ano yun? Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, na siyang unang utos na may pangako. At yung ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Simple lang. Ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Kung ayaw mong masaktan yung sarili mo, huwag mong sasaktan yung kapwa mo. Kung ayaw mong mabuli, huwag kang mambubuli. Diba? Ganun lang kasimple ang turo ng Panginoon. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na yung magulang mo hindi mo kapwa. Kapwa mo yun. Kasi kapwa mo siya tao. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na yung pastor mo, hindi mo kapwa. Kapwa mo yun. Kaya dapat irespeto. Kung gusto mong irespeto ka. Ngayon, yung boyfriend at girlfriend mo, papaano mo malalaman kung tunay kang iniibig? Simple lang. Lagi niyong tatandaan, pag nagmahal kayo ng isang tao, kinakailangan pantay lang kayo. Hindi sobra, hindi kulang. Pantay. Papaano ba, pastor, yung pantay na pag-ibig? Simple lang po yan. Yung pantay na pag-ibig, kinakailangan nagbibigayan. Walang lamangan. Ano yon? Pagka may boyfriend ka, kinakailangan kung gaano mo kamahal yung boyfriend mo, ganun mo rin kamahal yung sarili mo. Paano yung pastor? Kung mahal ka ng boyfriend mo, maghihintay yun. Hindi mag-aapura. Kasi, pag nag-apura yun, nanlalamang yun. Paano po? O, ganun din. Diba? Huwag kayong mag-aapura. Kasi, yung tunay nagmamahal, willing to wait. Diba? Yung iba kasi pati ATM, binigay na. Nung maghiwalay sila, ayun, hagulgul ng hagulgul. At nagsisisi siya. Wala nang natira sa kanya. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, pantay. Pansinin nyo yung konsepto. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya. Hindi sinabing sobra, gaya ng iyong sarili. Diba? Yung magulang mo, ibigin mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yung kapatid mo, ibigin mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yung kapatid mo sa iglesia, ibigin mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kasi pag kinulang, pag sinobra, bawal. Sapat lang. Diba? Paano ba yung pastor? O kung gusto mo na hindi ka sinasagot-sagot ng bunso mong kapatid, wag mo rin sagot-sagutin yung magulang mo. Kung gusto mo na minamahal ka ng magulang mo, mahalin mo yung kapatid mo. Ganun lang, kasimple. Mababaw lang ang lohika ng Panginoon. Ayaw lang natin sundin. Bakit? Kasi gusto natin laging lamang. Yan ang kalikasan ng tao. Di ba? Ngayon, ano pa ang sabi ng Panginoon? Kapayapaan. Di ba? Sundin daw natin yung kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, tinawag niya tayo sa kapayapaan.
puro reklamo naman yung naririnig sa'yo. Di ba? Pastor, hindi ko naman kaya yan. Wow, ang hina naman ang loob mo. Ayaw mo lang kayanin. Di ba? Kung gustong gusto mo, natutuwa kapag laging meron ng tatalo-talo dahil sa kagagawan mo. Yan ang sabi ng Panginoon, tinawag ka sa kapayapaan. Di ba? At tanggihan daw natin ang usapang walang kabuluhan at hangal. Yung bagay na yan, ang dapat tinatanggihan ng lahat at bawat isa sa atin. Bakit? Pagka kasi patuloy tayo ng ganyan, yung mga bulong-bulungan, naku po, Diyos ko, kawawa tayo. Kawawa yung lahat at bawat isa sa atin. Kawawa yung buhay na iginugugol natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ligtas ba kayo? Sigurado ba kayo na pagka namatay kayo, sa langit kayo pupunta? Diba? Bakit? Yun daw, makataong pagkilos, ano po, yung mga ginagawa niya, may kaakibat ng kanyang kaisipan. Kaya anumang gawin mo, sinasadya mo yun. Hindi po pwedeng hindi mo sinasadya. Sinasadya mo yun. Kaya kung nakakasakit ka ng kapwa, sinadya mo yun. Kasi alam mo yun. Di ba? Responsable ka doon. Hindi mo po pwedeng sabihin, hindi mo alam yun. Dahil anumang gawin ng iyong katawan, dinidikta ng iyong isipan. Kaya kung lahat at bawat isa sa atin, makikita dun sa anyo ng kabataan na kumikilos ng naaayon sa kalooban ng Diyos, simple lang. Ano yun? Gawin mo yung mabuti, huwag mong gawin yung masama. Ganun lang naman lagi ang takbo ng mundo eh. Hindi tayo pinipilit ng Diyos kung ano yung gagawin natin. Pero lagi ko pong sinasabi sa inyo, gaya ng binasa natin kanina dun sa Ecclesiastes. Sabi dun sa Ecclesiastes, ulitin ko ha. 11:9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasahin ka ng iyong puso sa kaarawan ng mga iyon o sa kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka sa mga lakad ng iyong kalooban at sa panganingin ng iyong mga mata. Pero sabi dun sa dulo, may pasubali. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos saan? Sa kahatulan. Pag ang sinunod mo yung sarili mo, simple lang naman. Ang sabi ng Panginoon, dadalhin ka niya sa kahatulan. Kaya kung kawansinin natin yung sulat ni Solomon, kala natin pabor eh. Diba? Kala natin pabor sa kabataan. Bakit? Ulitin ko ha. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. At pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka sa lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Diba? Pagka gawa lang tayo ng gawa, kala natin pabor sa atin si Solomon. Di pala. Ano yung ending? Hatulan ka rin. Ang akala kasi ng mga kabataan, doon sa kanilang mga ginagawa, doon sa kanilang kilos, tama na sila. Ang sabi ng Panginoon, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon, daan ng kamatayan. Akala mo perpekto ka na. Lahat ng desisyon nasa iyo na. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo, tama na. Pero ang hindi mo alam, pagdating ng ending, kamatayan pala. Ano ba yung kamatayan? Yun yung impyerno na pupuntahan ng mga tao makasalanan. O ngayon, ano yung dapat natin gawin bilang isang Kristiyano? Ano yung dapat nating ikilos bilang isang kabataang Kristiyano? Simple lang. Alalahanin mo, 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, walang kaluguran
sa mga yaon. Ano yung sabi ng Panginoon? Alalahanin mo yung Diyos saan? Sa kaarawan ng iyong mga kabataan. Kailan ka maglilingkod ng tunay at tapat sa Panginoon? Pag di na makalakad yung dalawang mong paa, hindi ka na makapagpuri, hindi ka na makapunta ng bahay sa bahay. Eh, anong ganting bibigay sa iyo ng Diyos? Di ba? Kailan mo sasabihin sa Diyos na banal ako? Panginoon, nagpapakabanal po ako. Saan? Sa kalayawan at sa kamunduhan. Di ba? Kaya, yan yung mga bagay na dapat nating isinasaalang mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid. Tandaan nyo, ang hatol ng Diyos nasa mga kilos at gawa ng lahat at bawat isa sa atin. Ano mang gawin mo, accountability mo yun. Hindi mo pwedeng accountability ni Pastor yun, hindi mo na kumuha. Di ba? Kung ang isip mo, kilos mo, galaw mo, makamundo, wala kaming magagawa. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Ang sabi ng Panginoon, ito ang buhay, ito ang sumpa. Piliin mo ang buhay at mabuhay ka kasama ng iyong mga lipi, kasama ng iyong angkat. Yun yung sabi ng Panginoon. Piliin mo. Pero hindi sinabi ng Diyos, ito na kunin mo. I-grab mo na to. Hindi. Ikaw mismo sa sarili mo mamimili. Diba? Kung gusto mong maging tumagal ang buhay mo sa lupa, pati na yung iyong buong angkat, piliin mo yung buhay. Ngayon, kung gusto mong lumawig ang buhay mong barumbado, bahala ka. Di ba? Kung gusto mong laging lapastangan, bahala ka. Kung gusto mong laging nakikipag-away sa kanto, bahala ka. Choice mo yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon, yung may anyo ng kabanalan, na binasa natin doon sa Epeso mula 4:21 hanggang 31, pinakita doon kung ano yung magiging kalikasan ng isang taong lumalakad ayon kay Kristo. Diba? Kaya mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ano nga ba dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano? Ano ba ang dapat maging kilos natin? Sabi ko nga sa inyo kanina, itsura pa lang, physical appearance pa lang, dapat makita na Kristiyano ka. Diba? Pastor, uso ngayon yung mga, tawag doon sa shirt na maikli? Bakit pakinggan yung tawag doon sabi ng Panginoon, mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago, huwag kayong magsialis sa sanlibutan ito. Pastor, ang uso sa Boracay, nakatupis. Bakit? Yung nakatisip ba, bawal maligo doon? Diba? Pastor, uso doon yung nightlife. Yung daylight pa, hindi uso ba? Ang pagiging Kristiyano po, ipinakikita sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang tunay na Kristiyano, nakikita si Kristo. Ano yun? Inilalarawan si Kristo sa lahat ng mga tao. Magningning na gayon ang inyong ilaw sa sanglibutan. Ang sabi ng Panginoon. Diba? Ay, ipakita natin na nagniningning tayo. Hindi yung pagka may umaya sa inyo ng inuman, sandali lang. Maliligo lang ako. Babalik pala. Alam niyo ba? Hindi ko lang matandaan kung saan sa Jeremias yun. Yung daw tao, yung daw dalawang tao, tumatagal ang pagsasama niyan kasi magkaugali sila. Sa Jeremias yun hindi ko matandaan kung 22 yata yun. Yung daw dalawang tao, kaya magkasama yan kasi magkaugali sila.
Hindi po pwedeng magtagal yung magkahiwalay, magkasalungat ng isip. Hindi magtatagal yun. Kasi parang North Pole at saka South Pole yun. Di ba? Laging hiwalay. Kinakailangan, magkaisa sila ng iniisip. Pansinin nyo. Yung mga adik din ang kasama. Walang kasamang tagaloob ng simbahan. Yung mga chismosa rin ang kasama. Di ba? Abay, hindi naman po pwedeng magsama ng diakoness ang banal nyo. Di ba? Yung mga manginginom, tinginan lang, nagkakaunawa na. Totoo yun. Yung mga mahilig sa basketball, alam nga namang sumama hindi marunong mag-basketball doon. Hindi makapaglalaro ng maayos yun. Kaya ang tao, kung gusto ninyong makilala, tingnan nyo yung kasama. Diba? Pansinin nyo. Lahat nung naninigarilyo magkakasama sa isang panig. Bakit? Kasi naninigarilyo sila lahat. Kaya magkakasama sila. Hindi totoo yun. Hindi ako against sa naninigarilyo. Kasi naninigarilyo din ako dati. At kasama ko rin yung mga pastor dating naninigarilyo. Doon, sa gilid. Di ba? Totoo yan. Pero tingnan nyo, yung mga tunay na mananampalataya at tunay na kabataan na naglilingkod kay Kristo at tunay na Kristiyano, magkakasama. Pero yung mapagkunwaring Kristiyano, hindi nyo kasama. Diba? Kasi nga, yung tao makikilala mo ayon dun sa kasama niya. Tandaan nyo yan. Kaya kung ano yung kinikilos ng kasama niya, hindi naman po pwedeng sumama si Pastor De La Cruz sa magnanakaw. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi kayo magkakasundo. Di ba? Hindi naman po pwedeng sumama yung mamamatay tao sa hindi mamamatay tao. O kaya may riding in tandem, pareho silang mamamatay tao. Yan yung lagi niyong tatandaan. O hindi naman po pwedeng manginginom, hindi kasama yung manginginom. Aba, ano ang mangyayari doon? Wala. Hindi sila po pwedeng mag-away. Kasi naawa nung hindi umiinom yung umiinom. O, tinan niyo ako. Mga kapitbahay ko doon, kahit manginginom yun, pero walang umaya sa akin. Bakit? Hindi ako manginginom. Di ba? Pansinin niyo yung mga chismosa, magang-maga pa lang, nasa chismisan. Totoo yun. Yung palaaway, hindi mo pwedeng kasama niyan, babae. Kailangan palaaway din. Pastor, paano po yun? Alam niyo ba, nung araw, dyan sa eskwelahang pinanggalingan ko, may alma mater. Ano dyan, napakababait ng mga tao dyan, kasama ko. Linggo-linggo na, nagugulo kami. Kaya yung mga dating palaaway, o yung mga palaaway, may chance na magbago. Ano yun? Tanggapin si Kristo. Kasi nung tinanggap ko si Kristo, hindi na ako kasama doon. Yung manginginom, naranasan ko nga, pag pumasok sa bahay, sa school, pag pumasok sa school, alam niyo yung tawag dito, plastic na, at saka straw. Akala nila 7-up yung laman pag pumasok doon sa gwardiya. Hindi nila alam, gin pala. Bakit? Manginginom din ako dati. Nung nag-aaral ako, nag-start ako uminom, 15 years old. Pero nagbago. Bakit? Tinanggap si Kristo Naranasan itong manutok ng baril dyan. Nung inaharap kami dyan. Pero nagbago. Bakit? Tinanggap ko si Kristo. Naninigarilyo ako. Nag-start ako manigarilyo 14 years old. Magaling yung kaibigan ko, tikman mo, masarap to. Alam nyo, yung filter ng Marlboro, pinatanggal ko yun. Yung isa. Tapos dinudugtong ko pa yung isa. Ganun kahaba.
Pero natanggal ko yung sigarilyo. Bakit? Gusto ng Diyos, tanggalin ko na pangit daw yung nakabarong tapos humihitit ng sigarilyo. Diba? Ano yun? May chance tayo lahat magbago. Ang kailangan lang gawin natin. Diba? Mas masarap na yung kasama mo mga banal. Kasi makikilala kang banal. Kaya mga minamahal ng mga magulang, mga kabataan, ipakita natin sa buong sanglibutan. Ipakita natin sa lahat ng mga tao gaano ba o ano ba ang kalagayan ng mga kabataang Kristiyano. Di ba? Pakita natin. Simple lang. Huwag nating pahirapan yung mga sarili natin. Ano yun? Dapat lagi tayong parehas at nakabihis si Kristo. Kumilos tayo ayon sa dikta ng Diyos, hindi ayon sa gusto natin. Ang sabi ng Panginoon, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, anong number 1? Tanggihan mo yung sarili mo. Pasanin mo yung krus sa araw-araw, magsakripisyo ka sa Diyos, at sumunod ka sa Kanya. Ganun lang kasimple. Dahil walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, kung hindi yung sarili lang natin. Di ba? Sasabihin natin, Pastor, paano naman yan? Pinahihirapan ako ng Diyos. Paano ka pinahirapan? Sabi ng ibang mga kapatid natin, sabihin na natin yung mga nandyan lang. Pastor, hindi ako nawawala ng sakit. Di ba? Isipin mo, bakit ka kaya nilagyan ng Diyos ng sakit? Pastor, daing naman ako ng daing na sana pagalingin ako. Di ba? Bakit kaya hindi ako pinagagaling? May dahilan ng Diyos. Hindi natin alam. Hindi natin kayang sagutin. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo. Magpatotoo kayo sa Diyos na siya yung kikilos sa buhay. Di ba? Bakit ka ba nagkaroon ng sakit? Para maalala mo may Diyos. Bakit ako hindi pinagagaling ng Diyos? Di ba? Para magpatotoo ka sa Kanya, gamitin mo yung buhay niya. Alam nyo, lagi ko ito sinasabi pag naglilibot ako, bakit maraming taong gustong makita yung Diyos, ayaw mamatay? Pag tinanong ko, sabi nung iba, gusto niyo po bang makita yung Diyos? Nagtataasan ng kamay yung lahat ng miyembro pag nangangaral ako. Pero, pag tinanong ko, bakit ayaw niyong mamatay? O, di ba? Kung gusto niyo makita yung Diyos, sabi ko nga, anytime, dapat ready tayo. Handa. Walang pag-aalinlangan. Walang sasabihin, paano po yung anak ko, Pastor? Maliliit pa. Alam ng Diyos yan. Di ba? Paano sila kakain? Yung mga ibon nga, hindi nagpapagal, kumakain 3 times a day. Wala silang gagastusin. Meron yon. Wala lang kayong pananampalataya. Kaya ako, naiinip na ako sa pagdating ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pupugnawin daw niya ang mundo sa matinding init. Kaya itong COVID na to, paghahanda lang yan. Ang sabi ng COVID, matakot kayo sa Diyos. Di ba? Lumapit kayo sa Kanya. Huwag kayong matakot sa vaccine. Sa Diyos kayong matakot. Di ba? Sabi ng iba, pag daw na vaccine, ito ano na lang to, bilang panghuli. Sabi ng iba, Pastor, baka mamatay kami sa vaccine. Di totoo yun. Yung iba nga, may sakit Di ba kada yan, ano? Nagpa-vaccine, di naman namatay. Namatay ka ba? Di naman. Sabi ni Pastor Bilara, sabi nung isang pastor, magiging zombie daw. Yung mga saksakan ng vaccine, ako'y natutuwa nga sabi ni Pastor Bilara tuloy, ano ba gusto mo? Ano ba kalikasan ng zombie? Kumakain ng tao. Dalawang bagay lang pamimilian mo. Ikaw ang kakain sa tao o ikaw ang kakainin ng tao. Di ba? Doon ka na sa kumakain ng tao. Ang ibig sabihin, kasi masyado tayong naniniwala sa mga sabi-sabi. Masyado tayong naniniwala sa mga chismosa at mga panira. Hindi natin pinaniniwalaan ang Diyos. Di ba?
Sabi ng Panginoon, manampalataya kayo sa Kanya. Pastor, nananampalataya naman po kami. Sabi ng iba, kaya nga po hindi kami nagpapasaksak. Kasi may pananampalataya sila. Choice nila yun. Wala akong magagawa. Pero lagi niyong tatandaan, ang Diyos hindi liko para limutin ang inyong mga mabubuti. Ipakita niyo sa Diyos ang pagiging tunay na anak ni Kristo na lumalakad sa daan ng katwiran at katotohanan bilang isang kabataang Christian. Magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay kayo sa Panginoon.